Maligayang pagdating sa isip ni Ligao Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi, Boss J. Ako po si Martin, 34 years old at isang private nurse. By the way, binago ko po ang ilang detalye sa kwentong ito, kasama ang mga pangalan at lugar, bilang paggalang sa mga taong nasangkot, para na rin mapanatili ang katahimikan ng mga lugar na nabanggit. Hindi ko po layuning manira, kundi ibahagi lamang ang isang karanasang hindi ko na makakalimutan. Kayo na po ang bahalang humusga. Ang kwento ko ay nangyari mahigit 8 taon na nakakaraan, sa isang assignment na akala ko'y pangkaraniwan lang. Pero sa bandang huli, yun pala ang magiging dahilan kung bakit ako naging tahimik, napag-isa, at minsan ay natutulala kahit sa simpleng patak ng gripo. Panahon yun ng tag-ulan, mga bandang Agosto. Kailangan ng DOH ng mga volunteer nurse para sa mga liblib na bayan. Sakto, kakaresign ko pa lang sa isang private hospital. Kaya inisip kong magandang pagkakataon nito para makalayo, makapagpahinga at makatulong sa mga probinsya. Boss J, hindi ko akalaing ang paglalakbay na ito ay siyang babasag sa pananampalataya ko sa siyensya at lohika. Pagdating ko sa San Teodoro, sasalubong sa iyo ang mga bundok na tila may bantay. Mga daang tila binuo mo na sa alaala ng lumipas. At mga bahay na luma pero buhay na buhay. Doon ko unang nakita ang baryo ng Bantayan. Isang maliit na komunidad, tila napako sa dekada 90. Mahirap ang signal. Wala masyadong ilaw sa kalsada. Ang sentro lang ay ang barangay hall, health center, at ang matandang balon sa gitna ng plaza. Dito ako inassign at dun ko rin siya unang nakita. Gabi nun, lalakad ako pa uwi mula sa isang home visit. Galing ako sa isang matandang pasyente na may rayuma. Malamlam ang ilaw sa plaza. Pagdaan ko sa may balon, may nakaupo sa gilid nito. Isang babaeng nakaputing duster. Mahaba ang buhok. Nakayoko. Akala ko multo, Boss J. Pero nung mapansin niyang papalapit ako, dahan-dahan siyang tumayo. Napatingin ako. Hindi nga siya multo. Tao siya. Pero kakaiba ang aura niya. Tahimik, payapa, pero may malamig na hangin na tila sumusunod sa kanyang hakbang. Ngumiti siya. Kuya, ikaw po ba yung nurse? Tumango ako. Pamangkin po ako ni Mang Eladio. Ako si Patricia. Mula noon, lagi ko na siya nakikita. Tuwing umaga, naglalakad siya sa gilid ng health center. Tuwing hapon, sumasama sa home visits para ipakita ang mga bahay ng mga pasyente. Wala kaibigan siya pero may konting distansya. Parang hindi sanay makihilubilo pero pinipilit. Dahan-dahan kami naging magkaibigan. Minsan, sabay na kaming kumakain ng kakanin sa gilid ng palengke. Kapag gabi, napapadalas ang kwentuhan sa labas ng health center habang nakaupo sa harap ng silong. Hanggang sa naging higit pa doon ang naramdaman ko, Boss J.
May pagkakataon isang gabi, habang umuulan ng bahagya, tumigil siya sa may waiting shed sa tapat ng covered court. Ako naman pauwi na rin mula sa isang emergency call. Nakita ko siyang basang-basa, kaya inabutan ko ng payong. Oh, bakit hindi ka pa umuwi? Wala na kasi akong uuwian. Sabay tingin sa malayo, sa direksyon ng bundok. Hindi ko agad naintindihan. Akala ko baka problema lang sa pamilya, kaya hindi ko na siya pinilit. Pero Boss J, simula nun, naramdaman kong iba si Patricia. Hindi dahil kakaiba siya manamit, hindi rin dahil sa kilos niya. Iba ang presensya niya. Isang presensyang parang may hinahanap sa akin. Mula nang maging mas madalas ang pag-uusap namin, nagsimula na rin akong makarinig ng tunog ng tubig sa gabi. Hindi ko muna pinansin. Akala ko mula lang sa kisame o sira sa gripo. Pero isang gabi, sa salamin ng CR ng barangay hall, nakita ko ang isang basang kamay na nakamarka sa salamin. Parang may tumayong basa sa harap nito. Sa likod ko, sa gilid ng paningin ko, tila may aninong dumaan. Pagharap ko, wala. Pero nandun pa rin ang marka. Sa balon. Bigla akong lumabas. Nagdasal ako. Sabi ko sa sarili ko baka guni-guni lang. Pero simula ng gabing yun, nag-iba ang kilos ni Patricia. Naging mas mapanood. Pagmasid, mas tahimik. At minsan, sa tingin niya sa akin, parang may lungkot na hindi niya masabi. Makalipas ang ilang linggo, naging mas malapit pa kami ni Patricia. Hindi ko man diretsa ang sinasabi pero alam kong nararamdaman niyang may gusto ako sa kanya. At sa mga kilos niya, sa mga tahimik namin titigan habang naghahanda ng mga gamot sa barangay health center, para may sagot din siyang hindi sinasabi. Pero habang mas nakikilala ko siya, mas marami rin ako napapansin na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Hindi naman kalayuan mula sa mismong barangay hall. Ang bahay ay yari sa kahoy, medyo luma pero malinis. Wala siyang kasama sa bahay. Wala kang kasama? Matagal na silang wala. Pamangkin lang daw ako ni Mang Eladio, pero hindi niya ako pinayagang tumira sa kanila. Kaya ako na lang mag-isa rito. Tumango ako. Ayoko maging musisero, pero may isang pinto sa loob ng bahay na tila laging nakasara. May padlock kahit sa loob. Anong silid yan? Lumang bodega. Wala namang laman yan. Pero Boss J, may naamoy akong kakaiba. Malamig. Basa. Parang may ilog sa likod ng pinto. Simula nun, simula ako managinip. Lagi akong nasa tabi ng isang malalim na balon. Madilim, walang buwan. Tapos marinig ko ang isang tinig. Martin. Paglingon ko, si Patricia. Nakatayo sa tubig. Sa mismong loob ng balon. Basa, maputla. Nakatitig lang sa akin. Halika na. Napapabalik pas ako ng gising gabi-gabi. At tuwing ginigising ko ang sarili ko, laging basa ang likod ko. Parang may pawis na malamig o parang binuhusan ng tubig. Isang araw,
Bumisita ang ilang kasamang nurse mula sa bayan. Nasa cafeteria kami ng public market nang biglang banggitin si Patricia. Uy Martin, sino yung lagi mong kasamang babae? Yung parang lagi nakaputi? Si Patricia? Tumahimik sila. Teka, saan siya? Dito raw, pamangkin ni Mang Eladio. Nagkatinginan ng mga kasama ko. Si Mang Eladio? Wala namang pamangkin na babae. May pamangkin siya dati. Patricia rin ang pangalan, pero nalunod yun sa balon, di ba? Mga 10 taon na nakakalipas. Napatingin ako sa kanila. Akala ko nagbibiro lang. Uy, totoo ba yan? Tumango ang isa. Pati na yung batang yun. Bata pa lang kami, sikat na yung kwento. Nahulog daw sa balon, pero walang bangkay na nahanap. Simula nun, yung mga kwento nagpapakita raw siya tuwing tag-ulan. Boss J, para akong pinuhusan ng malamig na tubig. Pabalik ako sa health center ng gabing yun at sa loob ng isang silid, nadatnan ko si Patricia. Nakatayo sa tabi ng kama ko. Basa ang buhok, basa rin ang sahig. Anong ginagawa mo dito? Napapanaginipan mo na rin ba ako? Hindi ako nakasagot. Huwag kang matakot, Martin. Hindi kita sinasaktan, di ba? Hindi ko alam kung anong mas kakakilabot. Na baka multo nga siya o baka ako na ang nababaliw. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi ko siya kayang layuan. May kung anong persa ang humihila sa akin. Parang may utang ako sa kanya. Parang may koneksyong hindi ko maipaliwanag. At Boss J, ito ang naging simula ng tuluyang pagpagsak ng katinoan ko. Simula nang malaman ko sinabi ng mga kasamahan kong nurse, hindi na ako mapakali. Ilang beses ko nang tinangka na kausapin si Patricia. Tatanungin ko kung totoo ba ang kwento. Pero sa tuwing magtatangkang lumabas ang tanong sa bibig ko, tumitigil siya sa ginagawa at pinikitigan lang ako. Walang imik, walang galaw. Para bang alam na niya kung anong gusto kong itanong. At sa titig ng yun, parang ako ang ihuhulog sa balon. Isang araw, naisip kong puntahan si Mang Eladio. Gusto kong kumpirmahin kung totoo nga ba yung kwento. Pero saktong pagdating ko sa bahay niya, sarado ang pinto. May karatula sa gate. Nailibing na si Eladio B. RIP 2020. Lakad ako palayo. Nang mapansin kong may lumang tindahan sa gilid ng bahay na yon. Wala nang paninda pero may mga lumang bagay sa loob. Isang lumang album na nakadisplay sa isang cabinet na may sirang salamin. Hindi ko dapat ginawa, Boss J. Pero binuksan ko at doon ko nakita ang larawan. Isang babae, basa ang buhok, maputing bestida, nakatayo sa tabi ng isang balon. Sa ilalim ng litrato, Patricia B. Nawawala mula Agosto 2013.
Simula ng araw na yun, kahit saan ako magpunta, may tunog ng tubig. Sa banyo, sa silid, kahit sa loob ng tent kapag may duty ako sa barangay. Minsan habang nagsusulat na report, bigla na lang makakarinig ng pagkatingin ko sa salamin, hindi ko na sarili ang nakikita ko. Bagkus may buhok na basa. Gumagapang sa gilid ng mukha ng refleksyon ko. Sa gilid ng mata ko, nakatayo siya. Si Patricia. Hindi gumagalaw, pero dahan-dahang humingiti. Martin, okay ka lang? Tanong ng isa sa mga co-volunteers ko, si Ate Menchi. Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit? Kasi kanina pa kita kinakausap. Nakatingin ka lang sa salamin. Parang may kausap ka. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto ko sanang sabihin ang totoo pero baka ako na lang pala nakakakita. Baka ako na lang ang nakakaramdam. Dumating ang huling araw ng assignment ko. Papaalam na ako kay na kapitana at sa mga pasyente. Pero bago pa man ako makaalis, napadaan ako sa bahay ni Patricia. Naandun siya sa tapat ng bintana. Ngunit bago ako makalapit, isang matandang babae ang humawak sa braso ko. Martin, huwag ka lalapit dyan. Sino po kayo? Nanay niya ako. Nanlaki ang mata ko. Ang nanay, akala ko'y patay na. Patay na siya, iho. Patay na siya 10 taon na nakakaraan. At ikaw lang ang taong bumalik para mahalin siya ulit. Kaya huwag mo siyang sundan. Nung tumingin ako ulit sa bintana, wala na si Patricia. Boss Jay, pagkatapos kong makita ang nanay ni Patricia, bigla ako nilamig. Hindi ko na maintindihan kung alin ang totoo at kung alin ang gawa-gawa lang ng takot o ng konsensya ko. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi normal ang pagkamatay ni Patricia at may isinusumbat siya. Nang makabalik ako sa quarters ko, napansin kong basa ang sahig. Kahit hindi naman umulan. Sa may lababo, may isang balding plastic. Doon ko kasi nilalagay ang mga gamit ko. Ngunit sa pagkakataong to, may lumulutang sa loob. Isang kutsara. Sa ilalim, may tuwalyang kulay pula. Nung subukan kong hawakan, may dumula sa kamay ko. Dugo. At ang kutsara, nakaukit ang pangalang Patricia. Kinabukasan, nagpanggap akong nag-iikot lang sa baryo para sa huling survey bago ako bumalik sa Maynila. Pero totoo niyan, Boss Jay. Gusto ko lang malaman kung saan nakalibing si Patricia. May isa akong narinig na matandang lalaki. Si Lolo Elias. Tao vendor na palagi nasa palengke.
Si Tricia. Anak ni Beth yun. Ayun, dyan sa may balon mismo. Doon nilibing ng lola niya. Sa ilalim mismo ng poso. Ha? Bakit po? Sabi, para raw hindi na siya makaalis. Kasi mahal niya masyado yung lalaki. Tinakot na wag umalis. Pero iniwan pa rin. Anong ibig niyo sabihin? Yung balon na yon, kulob. At sa ilalim, may kahon. Ang laman nun, sulat. Mga sulat para sa kanya. Hindi na raw nabasa. Yung gabi bago ako umuwi, Boss Jay, pinuntahan ko ang balon. Hindi ko alam kung anong persa nagtulak sa akin pero kailangan kong malaman. Nagdala ako ng flashlight at lakas ng loob. Paglapit ko, tila ba huminto ang paligid? Walang tunog, kahit hangin. Sumilip ako. Madilim. Naghanap ako ng panungkit at nilusong ko gamit ang tali at harness mula sa volunteer kit. Ilang pulgada lang ang lalim pero sapat para maabot ko ang ilalim. Doon ko nakita ang isang kahon. Lumang kahon ng sapatos, basa at amoy putik. Sa loob, mga sulat. Lahat naka-address kay Martin C. Ako, Boss Jay. Kung bakit mo ako iniwan, hindi ko alam. Pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng gabi nating magkasama. Pati ang tamis ng mga halik mo bago ka magpaalam. Hindi ako papayag na mawala ka. Hindi mo ako pwedeng basta kalimutan. Isinama kita sa mundo ko, pero hindi mo ako isinama sa iyo. Sa bawat patak ng ulan, makakarinig ka ng galit. Sa bawat basang-basahan, may kasamang sumpa. Sa balon mo ako iniwan, kaya sa bawat patak, paalala yan ng pagkakabaon mo. At sa puntong yun, Boss Jay, bigla ko naramdaman ang malimig na kamay at tumulak sa likod ko. Nahulog ako. Bumagsak ako sa tubig. Mababa lang naman ang lalim, pero sapat para mabasa ang buo kong katawan. Nang tumayo ako, may mga kamay sa paligid. Hindi literal pero para may matang nakatingin. At sa gitna ng kadiliman, si Patricia. Basa ang buhok, wala nang puti ang mga mata. Dahan-dahang lumapit. Hindi siya galit, pero may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Martin, sabi niya sa isip ko. Hindi gumagalaw ang labi niya pero rinig ko ang tinig. bakit mo ako iniwan? Umakbang ako palapit. Luhaan, nanginginig. Patawad. Ngunit imbis na yakapin ako, tumalikod siya. Lumakad pa palayo at tuluyan ang naglaho. Nang dumilat ako, nasa tapat na ako ng balon. May umalalay sa akin, si Ate Menchi. Nahimatay daw ako sa kalsada. Hindi raw ako umalis ng tent buong gabi. Pero basang-basa ang suot ko. Pagbalik ko sa Maynila, Boss Jay, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko, dala lang ng guilt trip at pagod ng lahat ng naranasan ko sa San Teodoro. Pero hindi pala. Sa lungsod pa lang nagsisimula ang tunay na kabaliwan.
Sa unang linggo ko pagbalik sa ospital, normal naman ang lahat. Tumatanggap na ulit ng mga pasyente, pirma dito, update sa mga chart doon. Pero Boss J, ilang araw pa lang, napansin ko na ang kakaiba. Sa tuwing papasok ako ng CR sa ospital, laging tumutulo ang gripo kahit mahigpit ang pagkakasara. Laging iisa ang tunog. Para bang sinusukat ang oras ng aking pagkalimot. Isang gabi, pasado alas 9, ako ang nakatoka magbantay. Dumaan ako ng CR para maghilamos. Pagharap ko sa salamin, may tumayo sa likod ko. Pero nung linganin ko, wala. Muli akong humarap sa salamin at sa dulo ng refleksyon, may buhok, mahaba, basa, dahan-dahang bumababa mula sa kisame ng CR. Bago pa man ako makalabas, may boses ako narinig. Hindi mula sa labas kundi galing mismo sa salamin. Martin, akala ko ba babalikan mo ako? Kinabukasan, may dinalang bagong pasyente sa ER, isang matandang babae. Palaboy raw na natagpuan sa gilid ng highway. Wala siya mga ID at ayaw magsalita. Ako ang na-assign sa kanya. Sa balon mo siya iniwan, kaya sa bawat patak, paalala yan na pagkahabaon mo. Napaatras ako, Boss J. Lola, ano sabi niyo? Umiti lang siya. Nangingitim ang gilagid at tumingon siya sa salamin sa tabi ng kama. Baka gusto mong buksan ulit ang balde sa ilalim ng lababo niyo. Pag uwi ko sa apartment, hindi na ako mapakali. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang. Pero Boss J, ginawa ko pa rin. Bumaba ako ng unit. Binuksan ang banyo. Dun sa ilalim ng lababo, may luma na akong balde na hindi ko pa natatapon. Binuksan ko to. At sa loob, may basang pulang tuwalya. At isang lumang sulat na hindi ko matandaan kung kailan ko pa natanggap. Martin, sa bawat patak, isang alaala. Sa bawat basa, isang sumpa. Hindi mo ako kayang hugasan mula sa konsensya mo. Kinabukasan, kinausap ako ng admin ng ospital. May ipinakitang CCTV footage. Sir Martin, nakita po kasi namin to kahapon. Sa footage, nakita ko ang sarili kong pumapasok sa CR bandang 3:12 AM ng madaling araw. Pero ang mas nakakakilabot, nakatingala ako, tumatango, para bang may kausap ako. At sa isang frame, may sumilip mula sa kisame. Mukhang babae. Basa ang buhok. Walang puti ang mga mata. Tumayo ako. Hindi ako makapagsalita. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong nila. Ngumiti ako, pero alam kong unti-unti na akong hindi okay. Gabi-gabi na akong binabangungot. Laging iisang tanawin. Ako, si Patricia at ang balon. Umiikot-ikot. Hindi ako makatakbo. Hindi ako makalabas.
Isang gabi, Boss Jay, habang tulog ako, may humawak sa leeg ko. Mahigpit, basa ang kamay, mabigat ang hininga, at sa mismong tenga ko, may narinig akong pabulong. Sa susunod, wala nang salamin. Harapin mo na ako. Boss Jay, sa tagal ng panahong pagiging volunteer nurse ko, hindi ko akalaing konsensya ang magiging pasyente kong hindi ko kayang gamutin. Dahil simula nang muling lumitaw si Patricia sa bawat refleksyon, bawat tunog ng tubig, bawat basa ng pawis ko, hindi na ako nakatulog na mahimbing. Ang gabi rin yun, halos 3:00 na ng madaling araw, bigla akong ginising ng malakas na tunog mula sa loob ng banyo. Pagbukas ko ng pinto, basa ang sahig. Pero ang mas nakakagulat, gumagalaw ang tubig sa balde kahit walang hangin. Tila ba may humihinga mula sa ilalim nito at biglang tumilamsik ang tubig. May humawak sa aking paa, malamig, parang buto. Sumigaw ako, nagpamiglas, tumalo, hanggang sa napatid ang gripo. Tumalsik ang tubig, tumigil ang paghatak. Umiiyak akong nakaupo sa sulok ng banyo. Boss Jay, napilitan akong bumalik sa San Teodoro. Kailangan kong humarap sa nakaraan. Pagbaba ko sa terminal, inakala kong baka sinasabi lang ng isip kong lahat ng to, na baka may iniinom lang akong gamot na may side effects. Pero pagdating ko sa barangay hall, wala na raw nakatira sa bahay ni Patricia. Matagal na pong walang bahay sa tabi ng balon, sabi ng kagawad. Pero doon ako nanirahan, kasama siya. Sabay may lumapit na matanda. Tinitigan ako. Ilan taon pa na ba, iho? 32 po. Nung natagpuan yung bulon na yan, may buto ng 2 tao. Pagkasama, babae at lalaki, 2 taon na ang nakalipas. Pilit akong bumalik sa bahay. Walang bakas ng kahit anong tirahan. Pero may isa akong nakita. Isang lumang frame na nakabaon sa lupa. Picture namin dalawa. Ako, si Patricia. Sa likod namin, may matandang babaeng nakangiti. Hindi ko maalala kung kailan yung kununan. At sa paanan ng puno sa likod ng dating bahay, may basag na tiles na nitso. Patricia D. Fajardo, 1993-2020. Minahal kita sa tubig. Ipinaon mo ako sa katahimikan. Boss J, sino ba talaga si Patricia? Nalaman ko sa health records ng local clinic na may isang dalagang nalunod sa balon. Ang sabi, isa raw siyang tahimik pero may kalaguyong isang city volunteer na iniwan bigla. Walang kamag-anak na humingi ng bangkay. Inilibing sa likod ng bahay ng mga tumanggap sa kanya. At yung matandang babae sa larawan, isa raw siyang albularyo na napabalitang naglaya sa bundok matapos mamatay ang apo. Pagbalik ko sa Maynila, akala ko tapos na. Pero Boss J, sa ospital, isang bagong pasyente ang dumating. Babae, basa ang buhok, walang pangalan. Nang tanungin ko kung ano nangyari, may lalaki po akong minahal. Iniwan ako. Nakita niyo po ba siya? Ngumiti siya. Tumingin sa akin.
at lumuluha siya ng tubig. Hindi luha, tubig, malamig. Minsan, sa CR ng hospital, tumingin ako sa salamin. Ako. Sa likod ko, si Patricia. Hindi galit. Hindi mapagiganti. Nalulunod at hinihila ako paibaba. At habang lumalalim ako sa pagkaunawa, naiintindihan ko na ang sumpa. Hindi ako iniwan ng tubig. Ako ang tumangging humarap sa lalim nito. Boss J, pagkatapos ng lahat ng yun, napilitan akong tumigil pansamantala sa trabaho. Halos isang linggo akong hindi lumalabas ng bahay. Pero sa bawat gabi, may patak ng tubig na paulit-ulit. Hindi mula sa gripo, kundi mula sa kisame. Tumingin ako sa itaas. Walang tubo, walang tagas. Basta may tubig. Minsan, sa mga panaginip ko, naririnig ko ang boses ni Patricia. Dati, pinili mo akong mahalin. Pero bakit mo akong iniwan sa ilalim? At sa panaginip ding yun, nakikita kong sarili kong humihinga sa ilalim ng tubig. May mga kamay na humahawak sa akin. Pilit akong pinapapili. Bumalik o manatiling malunod sa alaala. Boss J, bumalik ako sa Mindoro, sa San Teodoro. Hindi para hanapin siya, kundi para humingi ng tawad. Dala ko ang puting bulaklak. Tila bang tangka ko mag-alay ng kapayapaan. Wala nang bakas ng balon. May mga bagong tanim na puno. Pero sa hangin, may amoy pa rin ng tubig. Lumuhod ako at bumulong. Patawad, Patricia. Patawad kung hindi ko naintindihan ang lalim ng pagmamahal mo. Habang nakayuko ako, may tumulo sa palad ko. Malamig at malinaw. Walang ulan, walang gripo, pero may patak. Pag-uwi ko sa Maynila, pinilit kong kalimutan. Inalibing ko ang mga litrato. Sinira ko na ang SIM na ginamit ko noon. Lahat ng pwedeng magpaalala, tinapos ko na. Pero Boss J, di pala talaga natatapos ang ganitong kwento. Sa CR ng ospital, habang naguhugas ako ng kamay, napansin ko ang refleksyon sa salamin. Ako. Sa likod ko, wala. Pero pagtungo ko sa lababo, may buhok sa alulod. Mahaba, basa, maitim. Sa ngayon, nagtatrabaho pa rin ako bilang nurse. Pero laging tuyo ang paligid ko. Ayoko makarinig ng kahit anong patak ng tubig. Ayoko sumilip sa mga salamin na matagal. Tuwing umuulan, pinipikit ko ang mata ko habang naglalakad. Baka kasi pagmulat ko, may kamay na lumitaw sa kanal o sa paddle. Boss J, maraming salamat sa pagkakataon. Matagal ko nang gusto ng kwento to, pero ikaw ang pinili ko. Huwag mo na lang akong pangalanan. Sabihin mo na lang na galing to sa isang dating volunteer nurse na hindi na muling umibig sa probinsya.
Shoutout na lang sa mga dati kong kasamahan sa San Teodoro Health Center. Kung nakikinig kayo ngayon, ingat kayo sa tubig. Huwag basta-basta magtitiwala sa katahimikan ng balon. Sa balon mo siya iniwan, kaya sa bawat patak, paalala yan ng pagkakabaon mo. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.